para mapagaan ang pasanin ng ating mga OFW at ipakita ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga naging sakripisyo, patuloy namang pinagsisikapan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang pagtayo ng mga pasilidad para gawing mas maayos at komportable ang pagdating at pag-alis nila sa bansa. Last April nga lang, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na officially open na ang OFW Immigration Area rito sa NAIA Terminal 3. And to give us more details about the newest Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Sir, yung tinitignan po nila ngayon, sir, is yung bagong bukas na OFW immigration area. Yes, ano? tama Ma'am Gab. Itong blue lane na tinatawag ng immigration ay solely dedicated para sa ating mga OFWs na paalis sa ibang bansa. Patungo na ngayon ang ating mahal na Pangulo sa ating OFW Lounge dito sa NAIA Terminal 3 upang masaksihan ng personal ang mga serbisyong inihahandog para sa ating mga kababayang OFWs. Ang mga OFW Lounge ay matatagpuan dito sa NAIA Terminal 3 at sa Terminal 1. Layunin ng mga pasilidad na ito na magbigay ng libre, maaliwalas at komportableng lugar kung saan maaaring makapagpahinga, makakain at makapaghanda ang mga OFW bago ang kanilang pag-alis patungo sa ibang bansa. Kasalukuyang ipinapakita ni Administrator PY Kaunan sa ating mahal na Pangulo ang ating bagong OFW OWA e-card na kung saan ito ay ibinibigay sa ating mga OFWs na paalis at ang card na ito ay nagbibigay ng mga iba't ibang benepisyo at access sa mga programs and services ng pamahalaan para sa kanila. Itong OFW Lounge natin, Ma'am Gab, ay formal na inilunsad noong Hulyo 2024 at ang sa Terminal 1 naman ay inilunsad noong Enero 2024. Kanina nga, sir, may mga nakausap tayo na OFWs dyan mismo sa lounge, no? Karamihan talaga sa kanila, hindi nila ine-expect na magkakaroon ng ganyang service para sa kanila. Tapos, una, syempre yung iba, mga malalayo pa yung pinagalingan, mga galing pang probinsya, mga pagod. Kaya ang laking bagay daw na meron silang libreng pagkain. Tapos, yung syempre, di naman lahat, may mga power banks, may libreng charging stations pa, di ba? Etong OFW Lounge natin, Ma'am Gab, ay kauna-unahang pag-uutos ng ating mahal na Pangulo sa ating Department of Migrant Workers at sa OWA na tutukan ang kapakanan ng ating mga OFWs at bigyan sila ng world-class at first-class experience dahil palagi nating sinasabi ng OFWs natin ay ating mga bagong bayani. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagkakataon para maramdaman nila na talagang sila ay bagong bayani ng ating bansa. At mula naman nang inilunsad natin ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3, Ma'am Gab, umabot na sa higit 800,000 OFWs ang napagsilbihan ng ating mga lounge. Ito ay isang patunay na tagumpay na proyekto ito ng ating pamahalaan at ng patuloy na malasakit ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFWs. Grabe, sir, no? Yung 800,000 po na yon, combined na yon sa NAIA Terminal 1 and sa Terminal 2? Yes po. And as etong Terminal 3 na lang natin, Ma'am Gab, Terminal 3, yes. Ang daily count natin ng mga OFWs na bumibisita dito ay hindi tayo bumababa ng 1,000 OFWs ang dami, araw-araw. Sir Miko. Dahil itong OFW Lounge natin ay open ito 24 hours a day, 7 days a week. Kaya ganyan yung tutok talaga ng serbisyo, walang tulugan. Tama. At saka, sir, nung nag-ikot po ako sa OFW Lounge kanina, may nakita rin po ako dong OWA and DMW Help Desk.
So, ano po yun, sir, kapag yung may ibang, may nagkakaproblema yung mga OFWs natin? Yes. Hindi lang po siya DMW at OWA, Ma'am Gab. Meron din po tayong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nariyan din, gaya ng SSS. Kaya, kumbaga parang ginagawa natin itong one-stop shop para sa ating mga OFWs na paalis, at kung meron silang mga concerns, meron silang mga iba't ibang mga hinaing, ay maaari silang makalapit sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na naririto. Tama. Kanina nga rin, sir, nakausap natin si DMW Secretary Hans Kakdak. Sabi ni sir, hindi lang niya talaga syempre may announce pa, pero hindi dito nagtatapos yung mga programa natin para sa ating mga OFWs. Ayun nga, hindi lang niya ma-share pa sa atin kung ano pa yung iba, pero there are more and more projects to be expected para sa mga minamahal nating overseas Filipino workers. Patuloy yan, Ma'am Gab, dahil yan ang standing order ng ating mahal na Correct. Pangulo kay Sec Hans at saka kay Admin PY na Correct. wag tayong tumigil, kakaisip ng mga bagong programa at bagong mga pasilidad para sa ating mga OFWs. Ayan nga, sir, bukod doon sa lounge, mayroon na ring rest area para sa ating mga OFWs. Napag-usapan natin, sir, kanina, ito naman na initiative ng Department of Transportation. So ito raw po ay isang special rest area para naman doon sa mga OFWs na may makahabang layovers na usually 8 hours pataas. Ang nakikita po natin dito, kompleto yung facilities dito. Meron ditong rest beds. Mamaya, baka lumabas sa camera. Meron ditong massage chairs at mga shower rooms din daw po, Sir Miko. Tama, dahil marami tayong mga kababayang paalis, Ma'am Gab, na in advance, sobrang pinaghahandaan nila yung pagpunta nila dito sa airport, kaya naririto na sila matagal or maraming oras pa bago yung kanilang flight. Kaya bukod sa ating OFW Lounge, ito yung formal na inilunsad na bagong programa ng ating pamahalaan para makapagbigay ng first class experience Yes, para sa ating correct. mga bagong bayani. Correct. Grabe, sir, sobrang alagang-alaga yung mga OFWs natin. And I personally believe that they deserve more. 'Di ba? Hindi biro yung sakripisyo talaga ng mga OFWs. Isipin mo sa airport pa lang yung feeling na mawalay ka sa pamilya mo, 'di ba? At least this is a little something that we can give to them para naman bilang recognition of their sacrifices, yung pagsisikap nila para sa bansa. Naku, maliit lang po itong mga programang ito kumpara sa kanilang sakripisyo, sa kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya, sa kanilang mga sakripisyo para sa ating bansa. Sir, yung OFW Lounge po ba, naitayo po natin to in partnership po with other agencies? Yes diba? po, itong OFW Lounge natin ay pakikipagtulungan rin natin sa New NAIA Infrastructure Yes, Corporation. Napakabait ng ating NNIC dahil napakaluwang ng kanilang espasyo na ibinigay Correct, dito. correct. At ito yung kauna-unahang itinurn over sa atin I see. ang ating OFW Lounge.